Kamusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. Sa video ngang ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na mula sa kalikasan na maaaring maghatid sa inyo ng swerte sa inyong mga paghahanap buhay. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung kayo ay bago lang dito sa aking munting channel at ngayon lang napadpad at hindi pa nakasubscribe na ko, ay pindutin nyo na ang subscribe button na iyan at ang notification bell para isa rin kayo sa unang makapanood kapag meron akong bagong upload. So ayun na nga, ngayong mahal na araw, lalo na kung Biyernes Santo, ay baka makakita kayo ng ganare at aring mga bagay na are maaaring magamit nyo sa negosyo at maghatid sa inyo ng magandang swerte. So anong ibig natin sabihin na magandang swerte mga kaibigan? Kapag magandang swerte, nako ay maaaring ikaw ay makabenta ng marami, at syempre kapag ikaw ay nakakabenta ng marami, ay maaaring makaipon ka ng marami din. So ang una sa pinaniniwala ang maswerte sa negosyo, lalo na kung ang negosyo mo ay mga kainan o kantin, mga negosyong ulam, mabisa ang bulaklak ng tanlad. Kapag kayo ay nakakita ng bulaklak ng tanlad ngayong Biyernes Santo, nako ay kunin mo na agad. Higit na mas mabisa ito at mas maganda kaysa sa mga bulaklak ng tanglad na nakuha ay sa mga pangkaraniwang araw lang. So maganda yan sa mga negosyo, lalo na kung ang negosyo ninyo ay mga kainan. Sunod naman natin ang dahon na kumakaway. Kahit na wala namang hangin, kapag kayo ay nakakita nito ngayong Biyernes Santo, dahon na kumakaway sa inyo kahit walang hangin, kunin ninyo. Maganda rin yan sa negosyo. Ilalagay ninyo yan sa mga pintuan ng inyong mga tindahan o yung sa itaas ng inyong tindahan. Yan ay umaakit ng mga customer. So hindi mo na kailangang tumawag, siya na ang kusang tatawag ng mga customer para sa inyo. So kung ang dati ninyong mga tindahan nililipas-lipasan lang o dinadaan-daanan lang, marami ang lalapit sa inyo mga pwesto. Sunod naman natin ang ulo ng baha. So ang ulo ng baha bihirang mangyari kapag mahal na araw. Kaya naman kapag kayo ay nakakita ng ulo ng baha na nangyari mahal na araw, mas maganda kung yan ay napatapat ng Biyernes Santo. Sumadlo kayo ng tubig doon sa ulo ng baha na iyon at dire-diretso na kayo sa tindahan ninyo. O kaya naman sa bahay ninyo na dapat wala kayong papansinin sa inyong mga kasalubong. Medyo suplado muna kayo sa mga panahong iyon. Madali mo yung dalhin sa inyong tahanan, at kung wala kayong tindahan, sa iyo munang tahanan at mas magaling na hindi siya malalaktangan. At kapag kayo may mga tindahan niya, ilagay ninyo iyan sa inyong mga tindahan at babahain kayo ng mga customer. Subalit mag-ingat kayo, gawa ninyo ng paraan o dumiskarte kayo upang kayo hindi madala ng agos ng tubig, at baka naman kayo kukuha noon buhay nyo ang kapalit. Kaya naman dumiskarte kayo, kumuha kayo ng panali o tabo o mahabang kawayan o kung ano pa man na makakasadlok sa ulo ng baha na iyon. Dahil kung hindi ninyo iyan magawa ng safe at kayo matangay ng baha at kayo malunod, babahain naman ang bahay ninyo nang maikipaglamay, hindi maganda. Dahil alam naman natin na ang ulo ng baha kadalasan malakas iyan, lalo na kung rumaragasa. So sunod naman natin ang kawayan. Kapag kayo nakakita ng kawayan na sa lubong ang buko, so dapat sa lubong hindi magkatapat o kung ano pa man. So magkatapat siya, subalit siya magkasalubong. So alam nyo ga ang buko, o sa mga hindi nakakalab, ang buko yung mata o bawat kwarto-kwarto ng kawayan may division yan, at yan may mga buko na tinutubuan naman ng kanyang sanga-sanga.
So dapat sila magkasalubong. So yan naman ay magandang ilagay sa mga itaas o pungad ng inyong mga tindahan. Magkakaroon kayo ng maraming customer at halos sila magsasalubungan lang. Ilagay yung mga bibili sa iyo makasalubong niya yung mga bumili na sa iyo. Basta sila salubungan lang ano. Ganon din naman, isama nyo na ang bulaklak ng kawayan kapag kayo nakakita ng bulaklak ng kawayan. Lalo na kung iyan tinikan. Nako, napakaganda ano. Maganda iyan sa inyong mga tindahan. Ganon din naman kapag nakakita kayo ng alitaptap. So kapag nakakita kayo ng isang puno na sinasabo, napakarami ng alitaptap sa kanyang paligid, hanapin ninyo yung kanyang bahay, yung bahay ng alitaptap, at yan ay napakaganda sa mga negosyo. So tingnan ninyo kung saan sila sumusuksok pagkatapos nilang magsabog ng liwanag sa hating gabi. So magsasabog ng mga liwanag yan yung pagwasta pagdilim, pagsapit ng dilim, magsasabog ng liwanag ang kanilang mga puwet. Okay. At sila napakagandang pagmasdan sa isang puno, lalo na kung ang isang puno napakalaki, tapos napakarami ng alitaptap. Nako, napakaganda. Tapos makikita nyo dahan-dahan pag mga alas paliwanag na, minsan mawawala na sila. So mas maganda kung makikita nyo kung saan sila nagbabahay. At kapag nakita nyo yung kanilang bahay, kunin ninyo yung kanilang pinagbahayan at ilagay ninyo sa inyong mga tindahan. Iyan ay maghatid sa inyo ng magandang swerte sa inyong mga negosyo. Subalit kung wala kayong makitang pinagbahayan, so kapag nakita nyo na maraming ang alitaptap sa isang puno, kumuha kayo ng kanyang sanga. So mas maganda o mas magaling kung nasa taas na bahagi yung inyong makukuhang sanga. So yun ay dapat sa mga puno na dinadapuan ng alitaptap. At sabihin nyo pag kumuha kayo ng sanga, gagamitin nyo lang sa negosyo. Nawa bigyan kayo ng napakaraming customer at nang maubos agad ang mga paninda ninyo. So ito ilan lang sa mga maaari nyong makita ngayong Biyernes Santo, na ang iba naman nakikita rin ng pangkaraniwang araw lang. Subalit mas maganda kung ito makuha nyo ngayong mahal na araw. Kapag may nakuha kang ganaray sa pag-uusapan natin, kaibigan, ako siswertehin ka na. Hindi mo na kailangan pang pumasok ng trabaho na kahit kailan hindi magiging sa iyo kahit gaano pa ang sipag mo diyan. Ang kailangan mo lang magnegosyo na kahit maliit lalaki at sa sayo, ikaw pa ang amo. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung kayo bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button na iyan at ang notification bell para lagi kang updated kapag ako mayroong bagong upload. So ayun na nga kayo nasasawa na sa inyong mga trabaho. Di wag na kayo magtrabaho kung kayo nasasawa na. Ibig kong sabihin huwag na kayong pumasok sa inyong mga trabaho, magnegosyo na lang kayo. Wala pa kayong amo. Pero syempre ang kailangan mo diyan sipag, dahil iyan sa iyo. Kung hindi mo sasamahan ng sipag iyan, walang mangyayari sa gagawin mong negosyo. So ayun na nga, alam nyo na ang mutya halos may dala iyang swerte, maliban na lang sa mutya ng aswang. So sa mga hindi nakakalam, ang mutya ng aswang isang maliit na bato na halos kasinlaki laang ng munggo. So yun ay itim at may mga design na parang gagamba.
So ayun na nga kung pampaswerte sa negosyong mutya ang hinahanap nyo. Nako, magaling diyan ang mutya ng kalamansi at mutya naman ng sampalok. So iyan ay bagay sa kahit anong uri ng negosyo. Iyan ay bumabagay. Ganon din naman kung ang hanap naman ninyo negosyo na gulay ang inyong mga produkto. Magaling naman ang mutya ng sitaw. So alam nyo ga ang sitaw sa English string beans. Ayan magaling sa negosyong may kinalaman sa mga gulay. So kapag kayo kumakain nagluluto ng gulay na sitaw, nako tingnan ninyo at baka kayo may makuha diyan na buto niya na naging bato. Iyon ang mutya ng sitaw. Ibalot ninyo sa telang pula at huwag na ninyong ipakita at ipagsabi kung kani-kanino. Isikreto nyo na lang iyan at gamitin mo sa negosyo. So iyan magaling nga kung ang negosyo mong napili may kinalaman sa mga gulay. Iyan maghahatid ng magandang swerte at kapalaran sa taong nagtatangan sa kanya. Subalit katulad din iyan ng ibang mutya, iyan napakahirap makuha. Kaya naman kapag ikaw ang nakakuha at ikaw ang pinagkalooban ng kalikasan, ako huwag mo nang pakawalan. Para sa iyo talaga iyan. Subalit ang mga bagay na ito para sa mga naniniwala lang. Kung kayo hindi naniniwala, huwag ninyong gawin.